170 million pesos na laga ng shabu na harang ng Bureau of Customs sa Cebu. Ilang lugar sa Palawan binaha dahil sa malakas na ulan itong weekend. Ilang hayop ang nangamatay. Sheila Amihan at ITCZ magpapaulan sa malaking bahagi ng bansa. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Balbones. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Sa detalye ng mga balita, asahan ang katamtaman hanggang sa may kalakasang pagulan sa ilang rehiyon sa bansa hanggang 12 ng Pebrero. Epekto ng shearline, amihan at intertropical convergence zone. Ayon kay Obed Madrina ng Pag-asa, ang epekto ng shearline ay patuloy na mararamdaman sa Bicol Region, Aurora at Quezon. Makaka-epekto naman ng ITCZ sa Visayas at Mindanao kasama ng Palawan, habang ang malaking bahagi ng Luzon makararanas din ng mga pagulan dulot naman ng Northeast Monsoon o amihan. Sinabi ni Madrina na posibleng may mabuong bagyo sa mga susunod na araw, ngunit ang shearline pa rin ang magdadala ng mga pagulan sa malaking bahagi ng bansa. Hapon po maghapon ding nagkaroon ng mga pagulan dyan po sa area ho ng Tagaytay. Sana naman gumanda ng panahon dahil ngayon ay kapistahan dyan. Happy Fiesta sa mga taga-Talisay, Batangas. Umabot ng hanggang dibdib ang tubig baha sa siyam na barangay ng Puerto Princesa City sa Palawan dahil sa malakas at walang patid na buhos ng ulan nitong nakalipas na weekend. Dahil dito, ilang mga residente ang inilikas, ang ilang mga hayop na lunod. May mga sasakyan ding inanod ng tubig baha. Sa ibinahaging larawan ng Local Disaster Response at ng Philippine Red Cross, yan din ng Philippine Coast Guard, makikita ang mga manok kalabaw na nasawi dahil sa matinding pagbaha. Nagsagawa na rin ang rescue operation ng Philippine Red Cross Palawan Chapter sa mga binahang lugar ng Palawan. Sa Oriental Mindoro naman, umabot din sa critical level ang Alag River. Sa ulat ng Pag-asa, dulot ng shearline ang mga pagulan na umabot naman ang Visayas, Bicol Region, Mimaropa, Quezon at Aurora. 6 na minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga, nagpapatuloy naman ang pagbagsak ng temperatura sa Baguio City na itala hanggang 14.6 degrees Celsius dahil sa paglakas ng amihan. Ayon sa Pag-asa, naranasan din kahapon ang pinakamalamig na panahon sa ilang lugar kabilang ang Batanes. Bumagsak ang temperatura ng 16.5 degrees Celsius. Yan din ang Malay-Balay, Bukidnon. May buntag sa mating paminaw natin yan sa Bukidnon, 17 degrees Celsius. Naimbag na bigat sa mga kababayan natin sa Norte, Kalayan, Cagayan, 17.4. Kasiguran, Aurora, 17.6. Abukay, Bataan, 18.4 degrees Celsius. Aba sa Tanay Rizal, 18.4 din. Coron, Palawan, 19 degrees Celsius. Tagugaraw City, Cagayan, 19.5 degrees Celsius. At sa Apari, Cagayan, 19.9 degrees. Pinakamalamig naman ang temperaturang naranasan sa La Trinidad, Benguet ngayong January 26 o sa pool noong January 26. Umabot ito ng 9.4 degrees Celsius. Habang ang pinakamababang temperatura naman sa Baguio City ay naranasan noong January 27 na itala sa 11.8 degrees Celsius. 8 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Inasenya naman ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR ang dalawang socio-civic centers sa Bulubunduking Bayan ng Maragusan at New Bataan sa Davao de Oro na madalas natamaan ng natural calamities. Ang nasabing mga pasilidad ay pinondohan ng PAGCOR ng tig 50 million pesos. Magsisilbing ligtas na kanlungan sa panahon ng mga emergency din bilang lugar ng socio-economic activities ng mga komunidad. Ang Maragusan matatagpuan sa halos 4 na oras na biyahe mula Davao City. Itahanan po ng halos 65,000 residente. Kabilang po ito sa pinaka-prone sa landslide. Sa loob ng maraming taon ng mga residente ay nag-evacuate sa mga public schools sa panahon ng kalamidad, kaya't madalas na naaabala po ang pasok ng mga estudyante. Para sa mga mamamayan naman ng New Bataan na madalas ding makaranas sa matinding mga pagbaha at pagguho ng lupa,
Ang bagong pasinayang pasilidad ay isang pagsasakatuparan ng isang panghabang buhay na pangarap ayon kay Mayor Gerald Ford Baldin. Sa ginanap na inaugurasyon, binigyan din naman ni PAGCOR Vice President for Corporate Social Responsibility Group Ramon Stephen Villaflor. Bahagi ito ng pangako ng ahensya sa community development at disaster resilience. Sinabi pa ni Villaflor na umaabot na ngayon sa 43 socio-civic centers ang naipapatayo sa buong bansa. 29 dito ay mga pasilidad na malapit na ring matapos. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 9 na minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga, naharang ng mga tauhan ng Bureau of Customs sa Port of Cebu, katuwang ang Seaport Interagency Drug Interdiction Task Group 7. Ang 25 kilo ng shabu na nagkakahalaga ng 170 million pesos dala ng isang magnanay. Aba! Nagsagawa ng random inspection ng otoridad sa mga dalang kargamento at mga nakasakay ng sasakyan sa naturang barko na dumaong sa Cebu City. Dito mano na inspeksyon ang isang Pearl Red Mitsubishi Mirage na nadetect mano ng K9 Inspection Team na meron dalang kontrabando. Kaya't nagsagawa ng physical examination sa naturang sasakyan at dito nakita ang 25 plastic na naglalaman ng shabu. Inaresto ng mga otoridad ang magnanay na siyang may dala ng naturang sasakyan. Pinangalanan na sila ay nasa pangangalaga na ng Philippine Drug Enforcement Agency, Region 7. Ang mga suspect ay naharap sa kasong paglabag sa Section 5 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa ilalim ng administrasyon ng Pangulong Bongbong Marcos, pinagting ng gobyerno ang kampanya laban sa illegal na droga, partikular na yung mga tinatawag na large-scale operation at pagbuwag sa supply chain ng illegal drugs. Ang Port of Cebu sa ilalim ng pamumuno ni District Collector Felipe Jopri de Vera at alinsunod sa direktiba ni Commissioner Benvenido Rubio ay patuloy naman ang pinagagandang enforcement operations laban sa smuggling ng illegal drugs. Pinuri naman ni District Collector de Vera ang mga ahensyang nagsama-sama sa paglulunsad ng matagumpay na kampanya laban sa illegal na droga. Muli namang iginiit ni Commissioner Rubio ang pangako ng BOC na paigtingin ang pagbibigyan ng proteksyon sa mga pantalan sa buong bansa. Bakit ayaw? Magandang umaga, Pilipinas! Nahuli naman ang security detail ni Senator Manny Pacquiao sa pagdaan nito sa EDSA Busway. Kinumpirma ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation na natikitan na alas 3 ng hapon kahapon ang sasakyang minamaneho ng security detail ng isang dating senador. Nangyari ang naturang insidente malapit sa Ortigas Busway Station northbound. Gumamit pa ng hindi otorisadong blinker at sirena habang dumadaan ang naturang sasakyan sa busway. Nang parahin ng mga otoridad, isang pasahero na sakay ng itim na Toyota van ang nagsabing itatabi lamang sandali ang sasakyan, pero sa halip ay tumakas ang konvoy. Kaya pa man bumalik din ang Toyota van para tanggapin ang ticket para sa disregarding traffic signs at illegal use of blinker. Naun sa man imong mga mata sen. Ito dapat hindi lang humakompiskan. Dapat matanggalan ng lisensya, no ha? Alam niya ng illegal yung ginawa, nagpatuloy pa rin. Hindi ho yan kukonsintihin ni Senator Pacquiao. Humingi ng paumanhin ng kampo ni dating Senator Manny Pacquiao matapos nga ang insidente sa EDSA Busway na kinasasangkutan ng kanyang sasakyan, minamaneho ng kanyang isang driver na walang disiplina. Pero paglilinaw naman ni Jojo Kagumay, head ng security ni Pacquiao, walang kinalaman ang senatorial candidate sa nangyari. Hindi rin ito sakay ng van ng dumaan sa EDSA Busway. Iginit nito nire-respeto ng Pacquiao ang batas at palaging ipinapaalala sa kanyang team na sumunod sa traffic regulations. Sinabi pa ni Kagumay, matapos nilang malaman ang naturang pangyayari, pinagsabihan, ay tanggalin nyo, wag lang pagsabihan.
perwisyo yan, ha? Ay, nako, maniwala ho kayo. Yung ganyang klase ho ng behavior ng mga tauhan ho ninyo, hindi lang ho pinagsasabihan, tanggalin nyo. Ano? At sinabi namang harapin daw niya ang paglamag, tatanggapin ang citation ticket dahil upang bumalik nga ito sa EDSA busway at tinanggap ang ticket sa mga traffic enforcer. Babalik din naman pala eh. Bakit pa nagtapang-tapangan naman kasi? Pagtitiyak naman ni Kagumay, gagawin ang kanilang panig ang nararapat na hakbang upang hindi na maulit pa ang naturang insidente. Magandang umaga, Pilipinas! Atay sa pamamaril ang Assistant School Division Superintendent ng Sulu habang nasa loob ng kanyang tanggapan sa Hulo. Kinilala ang biktima na si Sunatria Dandon Gaspar, Assistant School Division for Cebu ng Ministry of Basic Higher and Technical Education sa BARM. Batay sa ulat ng Hulo Municipal Station, na kung alas 5 ng hapon pumasok ng tanggapan si Gaspar, o tumasok sa tanggapan ni Gaspar ang nag-iisang gunman at binaril ito sa ulo sa mabilis na tumakas ang suspect. Inilunsad na ng pulisya ang manhunt laban sa suspect habang iniimbestiga na rin ang motibo ng naturang krimen. Mariin namang kinundina ni Muhaker Iqbal, ang Education Minister ng BARM, ang pamamaril sa naturang opisyal. 15 minuto na makalipas ang alas 5 na umaga. Ay mga misi, sa may araw si Mr. pag-uwi galing ng trabaho, abay dalian sa germ sa katawan nila para malabanan ang amoy araw at amoy pawis gumamit ang Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand by Shea Butter. Pampalambot ang kuting sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge yung subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Mahiwagang tunog! At habang kayo po ay nagsashower gamit ang Shield Bath Soap, ito muna ang ating mahiwagang tunog, nagkakahalaga ngayon ng 5,000 piso. Oh, ano yan? Basta isang item dyan, binigay ko na last week, di ba? Upuan, silya. Kung yan po ay gamit sa gawa sa plastic, kahoy o bakal, ayan ang inyong huhulaan. Yung pangalawang item, very unlikely na kasama niya. Pero nakikita rin po sa mga tanggapan. Ha? Madalas siyang ginagamit ngayon ng mga kabataan. Anyway, ang inyo pong mga sagot, nawawala. Ayun. Ang inyo pong mga sagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. 5,000 premium yan ha. Sundin lamang po ang tamang format ng pagte-text. Empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaari mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. At para ho naman sa mga sasagot online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Klaro ha? Magandang umaga, Pilipinas! 17 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Umaga, Pilipinas! 19 makalipas ang alas 4 ng umaga, balik tayo sa mga balita. Approve sa mga leader ng Kamara de Representantes ang naging desisyon ng Pangulong Bongbong Marcos na palawigin pa ng 4 na buwan ang termino ni PNP Chief General Romeo Francisco Marbil o hanggang June 2025 pagkatapos po ng eleksyon. Kasama ito, pinuri din ng mga leader ng Kamara ang epektibong pamumuno ni Marbil para mapigilan ang mga krimen at mas makatao at intelligence-driven na kampanya laban sa illegal na droga. Sinabi ni Surigao del Norte 2nd District Representative Robert H. Barbers, ang chair ng House Committee on Dangerous Drugs, yan din na Laguna Representative Dan Fernandez, ang chairman naman ng House Committee on Public Order and Safety. Ang pagpapalawig ng termino ng Rubber Bill ay mahalaga upang mapanatili ang pinigting na estratehiya ng pamahalaan sa pagsugpo sa pinagbabawal na gamot. Inuri naman ni Fernandez ang pangkalahatang pamamaraan ni Marbil upang mapigilan ang krimen at paggamit ng makabagong taktika sa pagpapatupad ng batas. Nakikiisa rin sina Barbers at Fernandez sa iba pang matataas na opisyal ng PNP na sumusuporta sa desisyon ng Pangulo na palawigin nga ang termino ng Bill para sa pagpapatuloy ng reforma sa PNP at matiyak ang kahandaan ng pambansang pulisya sa darating na eleksyon sa Mayo. Patay ang 2 katao matapos na araruhin naman ng isang truck ang ilang kabahayan na nasa gilid lamang ng kalsada sa barangay Asyang, Matanaw, Davao del Sur. Kabilang sa mga nasawi ang driver ng truck na si Jeffrey Nacion, 39 anyos, residente
ng lugar at si Perino Colyamat. Lumalabas sa investigasyon na nawala ng kontrol sa manibela ang truck ng driver dahil sa mechanical trouble. Dahilan upang lumihis ang sasakyan, inararo ang kabahayan sa gilid ng highway saka tumagilid. Dito na naparuhan ang driver habang nadaga na naman ng sasakyan ang residente kung saan tumagilid ang truck, naging dahilan din ng agarang pagkamatay. Aarangkada naman bukas ang Oplan Baklas o pagtatanggal ng mga campaign materials na wala sa common poster area kasabay ng pagsisimula ng 90-day campaign period. Paglilinaw ni Comelec Chairman George Garcia, hindi aalisin ang mga campaign material na nakapaskel sa mga private property. Ayon kay Garcia, pinalalanan din niya ang mga kandidato na sundin ang Fair Elections Act at iba pang mga polisiya sa halalan gaya ng paggamit ng biodegradable material sa kampanya. Simula bukas, opisyal lang magsisimula ang campaign period ng mga tatakbong senador sa din sa party list para sa midterm elections habang magsisimula naman ang 45-day campaign period para sa mga tatakbong sa lokal na posisyon sa Marso 28. Jake Ejercito dinadamay ng mga netizen sa isyeng hiwalayan ni na Andy Eigenman at Pilmar Alipayo. Talaga hindi matapos-tapos ng intrigan doon. Pero sabi nga ni Pilmar kung ano yung mga narinig nyo, yun huwag niyong dagdagan pa. Kaya pala may iuso ngayon, 224. Detalye na balita mula kay Gorgie Lula. Gorgie, good morning! Mainit pa rin pinag-uusapan ng issue ng magpartner ni Andy Eigenman at ng surfer na si Filmar Alipayo. Nagkakalabuan sila at mukhang matutuloy na nga ito sa hiwalayan. Nakatutok ang mga netizens sa mga ipinupost nila sa kanilang Instagram account, pero ang isa pang napagbalingan ng mga netizens o ang mga followers nila ay ang dating nakarelasyon ni Andy na si Jake Ejercito. Ang pangalan na anak ni Andy na si Ellie ay si Jake ang ama. Pero may dalawang anak na ngayon si Andy sa kasalukuyan niyang partner na si Filmar. Ina-assume na magkahiwalay na ang dalawa, pero ang nakakatuwa rito ay ipinupush pa ng mga netizens na magkabalikan na sina Jake at Andy. Nag-post lang si Jake sa Facebook ng quote na wala akong feelings about it. Ang tingin tuloy ng mga netizens ay tungkol ito sa issue ni na Andy at Filmar. Kaya kinukulit itong magkabalikan na raw sana silang dalawa. Sa dami ng mga nangungulit dito sa kay Jake Ejercito ay nag-react na tuloy itong aktor na hindi raw yung tungkol kina Andy ang tinutukoy niya, kundi ang Vice President Sara Duterte na sinabi nitong wala akong feelings about it. May kinalaman nito sa issue ng impeachment. Pero ayaw pa rin nilang tumigil itong mga followers ni Jake. Sa tuwing nagpo-post itong aktor ay nagko-comment lang silang sana'y balikan na si Andy o kaya kahit i-comfort man lang. Sa ngayon ay wala pang official statement sina Andy at Filmar kung talagang hiwalay na nga sila. Pawang mga cryptic message lamang ang mga ipinupost nila. Pero sa mga huling post ni Filmar, mukhang may pahaging na itong hiwalay na nga sila ni Andy Eigenman. Gorgie Lula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Haba ng hair talaga ni Pilmar, Maganda umaga, Pilipinas! Mga mamis, po pwede tayong mag-laundry day today, Kunot no ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang bansya? All you need is pride. Ba't papahirapan ang self-concern pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matinding bansya based on test sa chocolate, mud and sabon and cotton. Gawa po ito ng ACS. Sa iba pang mga balita, diversionary tactic ang tingin ng mga kongresista sa plano ng mga kalyado ni Vice President Sara Duterte na maghain ng reklamo laban sa mga leader ng Kamara de Representantes kaugnay ng 2025 national budget. Ayon kina Deputy Majority Leader Paulo Ortega ng La Union at Assistant Majority Leader J. Conghon ng Zambales, ang planong paghahain ng reklamo kina Speaker Martin Romualdez, Majority Leader Manuel Manix Dalipe at dating pinuno ng Appropriations Panel na si Congressman Saldi Cu kaugnay ng alegasyon ng budget insertion sa 2025 national budget ay isa lamang pamumulitika na naglalayong pahinain ang liderato ng Kamara. Sinabi ni Conghon na ang mga alegasyon laban sa Speaker ay isa lamang pagtatangkang sirain ang malaking suporta ng Kamara sa impeachment laban naman kay VP Inday Sara.
Hinahalala rin ayon kay Kung Ho ng timing ng ibinabatong issue laban sa Speaker na lumutang makaraang dalhina sa Senado ang impeachment complaint laban kay Duterte. Ang impeachment complaint laban sa Vice Presidente ay isinampa batay sa manoy katiwalian kaugnay ng paggamit ng confidential funds na inendorso naman ito ng 215 na mga mambabatas. Halos 80% nga ng mga kongresista ang pabor sa impeachment kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Surigao del Norte 2nd District Representative Ace Barbers, ang paglagda ng 215 members ng House nadagdagan pa ng 25 ay isang napakalakas at malinaw na mandato mula sa mga taong bayan. Ang nasabing bilang ay higit sa kinakailangang 1/3 kaya dapat itong isimite na sa Senado. Paliwanag pa ni Barbers, ito ay hindi lamang mayorya kundi isang supermajority o higit pa sa requirement ng konstitusyon na 1/3 ng mga miyembro ng Kongreso upang idirekta na sa Senado ang reklamo at hindi na kailangan pandumaan sa House Committee on Justice. Dahil ang mga kongresista ay inihalal upang maging tinig ng kanilang constituents, giniit ni Barbers na ang napakalaki suportang ito sa impeachment laban kay Vice Presidente ay malinaw na pagsalamin sa saloobin ng sambayanang Pilipino. Tiniyak naman ni Senate President Chis Escudero sa publiko na magiging patas ang Senado sa pagdinig ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Escudero, wala silang kikilingan sa impeachment trial habang wala pa rin niya silang natatanggap na direktang panggigipit naman mula sa kampong may interes sa pagpapatalsik sa Vice Presidente. Binigyan din ni Escudero ng impeachment trial ni VP Sara ay dadaan sa tamang proseso at hindi mamadaliin o pababagalin. Sinabi pa ni Escudero, anumang paglihi sa standard procedure ay maaaring makasira sa kredibilidad ng impeachment court. Samantala matapos na manghayag ni VP Inday na hindi siya dadalo sa impeachment trial, kinilala ni Escudero ang kanyang karapatan na huwag nang lumahok ng personal, hayaan na lamang ang kanyang mga abogado na humarap pa sa korte. 28 na makalipas ang alas 4 ng umaga, 2 personnel ng Project Tabang namatay matapos balyahin ng malalakas na alon ng kanilang sinasakyang bangka sa Tawi-Tawi. Detalye na balitang mula kay June Di Makuta, Aris 19. Assalamualaikum, Brother June. Alaykum assalam, Kuyang Angel. Nauwi sa isang malagim na trahedya ang paghahatid ng medical and relief operation ng mga kawani ng Project Tabang sa Tawi-Tawi. Binalya ng malaking alon ang bangkang sinasakyan ng 15 kawani ng Project Tabang OCM Barm habang tinatawid ang karagatan mula Bonggao, Tawi-Tawi patungong Tandobas Island Town para sa gagawing medical and relief operation. Sa impormasyon mula kay BARM spokesperson Asnin Pendatun, may sama ng panahon sa lugar subalit hindi umano ito naging hadlang para sa Project Tabang team na maihatid ang dala-dala nilang medical and relief support para sa Bangsamoro community na nasa malayong bahagi ng island municipality tulad ng Tandobas. Habang nasa gitna umano ng laot, binalya ng malaking alon ang bangka at sa 15 kataong sakay, 2 ang hindi na nakaahon. Bangkay na ng matagpuan sina Muammar M. Nunungan at Akram sa Irila na pumanaw habang tumutupad ng kanilang mga tungkulin sa Bangsamoro. Sa pahayag naman mula kay former Project Tabang Head na ngayon Finance and Budget and Management Deputy, Minister Abdullah Dong Kosain, buwis buhay ang trabahong nakaatang sa balikat ang bawat Project Tabang personnel. Ito'y sa layuning may isakatuparan ang motto ng Chief Minister na bringing the Bangsamoro government closer to the people. Sa nangyari, nagluluksa ang buong Project Tabang team at ang buong Bangsamoro government sa trahedyang ito ng pagbuwis buhay ng 2 tinaguriang dedicated personnels ng Bangsamoro government. Ang Project Tabang ay isa sa mga special project ng Office of the Chief Minister Ibrahim na ang tanging mandato ay ang magbigay ng mga kaukulang tulong ayuda sa buong area ng Bangsamoro region malapit man o malayo. Sa pamilya ng mga nasawi, ang aming pagpapaabot ng Ina Laylahi Waina Ilahi Rajon. Mula sa Central Mindanao, RH19, June Di Makutak, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, John Sokran. Maganda umaga, Pilipinas! Isama ho natin sila sa ating mga dalangin. Yung mga ganyang klase ho ng kampanyanihan ay talagang dapat na kinikilala at ipinagpupugay.
Samantala, dalawang formulation ng family alcohol na pwede ho nating pagpilian proteksyon ng pamilya laban po sa mikrobyo. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol, maghapon man ninyong gamitin, no problem. Hindi po manunuyo yung mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcohol. Yun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komedrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH book na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! Namahagi naman si Senator Amy Marcos ng tulong pinansyal sa mga kooperatiba ng Tacloban City bilang bahagi ng kanyang advokasya para sa regional development at kapakanan din ng mga komunidad. Sa ilalim ng inilunsad niyang kooperatiba ay may solusyon kasama ang Cooperative Development Authority, lain ng programang palakasin ang kapasidad ng mga kooperatiba sa pamumuhunan. Sinabi ni Senator Amy na magiging tulay ito upang mapalago ang maliliit na mga negosyo at lumikha ng trabaho sa Leyte at mga karatig lugar. Bukod sa pamimigay ng financial aid, pinangunahan din ni Senator Amy ang integrasyon ng 2 evacuation centers sa Barangay Romualdez. Ito po sa bayan ng MacArthur at Barangay Poblasyon sa Tolosa. Makatutulong ito upang masiguro mabilis na pagtugon sa oras ng kalamidad, lalo pat madalas na tamaan ng bagyo at lindol ang bahaging ito ng rehiyon. Binuksan din ni Senator Marcos ang multipurpose building sa Barangay Picas at Barangay Binungtuan sa Tanawan. Pakikinabangan naman ng libu-libong mga residente ang nabanggit na multipurpose building na magsisilbing venue para sa iba't ibang mga programa ng mga residente, gayon din mga programang pangkalusugan. 3 karagatan pa sa Eastern Visayas sa apektado ng red tide. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32, maupay nga agad Jimmy. 3 karagatan na lang sa Eastern Visayas ang apektado ng red tide. Ito ang sinabi ni Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Regional Information Officer Christine Grisula. Ayon kay Grisula, ang mga shellfish, ang mga karagatan na may shellfish ba ngayon dahil sa red tide ang Leyte, bayan ng Matarinaw Bay sa Eastern Samar, sakop ang General MacArthur, Kinapundan, Hernani at Salcido. Ang mga karagatan na ito ay pinagbabawal lang muna ang pagkulikta, pagbinta at pagharvest ng mga shellfish para sa kaligtasan ng mga tao. Ang pinakabagong tinanggal naman na shellfish ban ng karagatan ng Daram Samar na ngayon ay libre na ang pagkuha ng mga shellfish sa naturang karagatan. Samantala may local red tide warning pa ngayon ang karagatan ng Calbayog City sa Samar na positibo pa sa red tide ang tubig. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Salamat, Jimmy Angay-Angay. Maganda umaga, Pilipinas! Oy, mga kayo'y pabalik ng Pilipinas sa mga kababayan nating seafarers at mga OFW. Magandang umaga din ho sa mga suki natin dyan po sa Hong Kong, Taipei, Taiwan, Ohio gozaimasu sa mga Pilipino dyan po sa Japan. At sa lahat ho ng ating mga OFW sa Middle East, kumusta na po kayo? Pag uuwi ho kayo ng Pilipinas, wag na ho magbaon ng imported na tsokolate. Meron po tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay produkto ng mga magdiniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon nagpo-produce sila ng tangerine chocolate. Yan po ipinagmamalaking brand ng mga magniniyog at mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Available sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants niya na pwede nyo i-check sa tangerinechocolate.ph. Kaya sa mga magpapasalubong na imported na tsokolate, sabi nga ni Dr. Helen Tan, tangkilikin natin ang ating ang gawang atin. Ang tangerine chocolate ay gawang lokal but taste and looks global. Tinulungan po ito ng DOST at ng Department of Trade and Industry. Alamin na natin ang location ng DZRH bagong taon, bagong lakas, roaming team.
Ang tropa ni Sherwin Alparo ay nasa barangay San Pedro, Pateros. Kaya dun ho sa ating mga kababayan, sa mga magbabalot na magang lumalabas, ha? Lakasan nyo na inyong mga radyo, telebisyon. Baka kayo makadali ng premyo mula kay Sherwin. 1,000 pesos din po yan. Maganda umaga, Pilipinas! Drug personality arestado sa pagtutulak ng shabu. Nakumpiskahan pa ng baril sa Abukay, Bataan. Detalye na balita mula kay Danny Kumilang, Aris 37. Danny, good morning. Arestado ang isang drug personality sa isinagawang bypass operation ng Abukay Station Drug Enforcement Unit, SDEU, ng mga tauhan ni Abukay Chief of Police Major Gerald Jan Bautista sa pakikipagtulungan ng PDEA Region 3 nitong Pebrero 9, 2025 kahapon sa Barangay Laon, Abukay, Bataan. Nahuli ang suspect sa aktong pagbebenta ng illegal na droga kung saan na-recover mula sa kanya ang 9 na gramo ng shabu na may halagang 61,200 pesos, pati na rin ang isang caliber 38 na baril na walang marka na kargado ng 3 bala. Ayon sa nadakip na suspect, ito na umano ang ika-4 na beses siyang nahuhuli sa parehong kaso. Ang una niyang pagkakaaresto ay sa Balanga, kasunod sa Dinalupian, at pangatlo sa Lubao, Pampanga. Ngayon Lunes ay nakatakdal sa pan ito ng mga kasong paglabag sa Section 5 at 11 ng Article 2 ng Republic Act 9165, Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 at COMELEC Resolution Number 11067, Omnibus Election Code at Republic Act 10591, Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ang naturang arestado. Danny Kumilang, RS37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Danny. May paaba kakayungan sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga. Suportado naman ng Comadrona Party List ang panukalang sagutin na ng Philippine Health Insurance Corporation ang lahat ng gastusin ng mga mahihirap o kapos na mga buntis. Punto ni Comadrona Party List nominee Atty. Fiona Itona, maraming nagdadalang tao ang walang regular na check-up pati pa pang mga kinakailangang medical care dahil sa pinag-iipunan pa nila ang malaking gastusin sa panganganak. Binanggit din niya ang datos ng United Nations Population Fund na inilabas noong 2023 kung saan 14% ng mga buntis sa bansa hindi nagpapatingin sa doktor at tumataas din na mahigit 2,400 naman ang maternal deaths na naitala hanggang noong 2021. Umasas ang Comadrona Party List na mabilis na uusan sa Kongreso at aprobahan din ng Pangulong BBM ang House Bill 11414 o ang panukalang Expanded Maternity Care Package for Indigent and Financially Incapacitated Act. Wala niyang ina ang dapat na mag-isang harapin ang mga hamon ng kanilang pagbubuntis at panganganak, lalo na kung ang banta ay kakulangan ng pinansyal sa kanilang access to life-saving medical services. Sinabi pa ng ang Comadrona Party List na hindi lamang investment ang nasabing panukala sa kalusugan ng kababaihan at mga bata, kundi maging sa hinaharap ng bansa dahil sa makabubo ito ng masatag at mas matibay na lipunan. Ang Comadrona Party List sa binubuo ng mga frontline health workers gaya ng mga Comadrona, mga nurse, mga pharmacists, mga doktor, mga researchers at iba pang mga professional at stakeholders na nais lamang garantihan ang pag-abot ng basic health services sa mga probinsya. Paghahanda sa darating na eleksyon sa Northern Samar, nakalatag na. Detalye ng balita mula kay Jane Galit Bantayan, our State Reporter. Jane, good morning. Nag-convene naman ang Provincial Joint Peace and Security Control Center sa lalawigan ng Northern Samar bilang paghanda ngayong halalan kung saan inilatag ng grupo ang mga security measures para sa nasabing eleksyon. Kabilang sa dumalo si Attorney Fidel Amak na ang Provincial Election Officer, Brigadier General Efren Morados, ang commander ng 803rd Infantry Brigade Philippine Army, Police Colonel Sana Uminga, ang Provincial Director ng Northern Samar Police Provincial Office, Braille Amay, ang Deputy Station Commander ng Coast Guard. Kabilang sa napag-usapan ang security deployment plan sa mga lugar sa lalawigan. Inilatag rin ang mga plano sa posibleng mga pagbabanta kabilang insurgency, vote buying at election-related violence. Napag-usapan din ang seguridad ng mga polling precincts, candidates at ang seguridad ng mga bubuto dito sa lalawigan ng Northern Samar. Kabilang rin sa dumalo ang Bureau of Fire, mga chief of police sa lalawigan ng Northern Samar, election officers, battalion commanders, force commanders, at mga kapulisan mula sa 12 Special Action Battalion at Regional Mobile Force sa Region 8 na kung saan may malaking partisipasyon sa darating na halalan dito sa lalawigan ng Northern Samar. Siniguro naman ng otoridad na magiging matagumpay ang nasabing halalan.
Mula sa Aksyon Radyo Katarman sa lalawigan ng Northern Samar, Arts 34 Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat Jane Galit Bantayan. Maganda umaga, Pilipinas! Alas 4:40 ang oras sa buong kapuluan, oras na para tayo po'y mag-ultamayo. Pero sabi nga po ng mga dalubhasa, mas maganda isang oras bago matulog, 2 kapsula. Para mas effective ho nating mapakinabangan ang mga benepisyo po ng ultamayo. Ano ba yung ultamayo? Ang ultamayo po ay postbiotic with Lactococcus lactose plasma. Ito po ay sumailalim sa mahabang clinical trial dyan po sa Japan. Kaya't ang ultamayo po ay ang postbiotic ay hindi po base sa kwentong kutsero o mga testimonial. Mahabang clinical trial po ang dinaanan. Ang bawat kapsula ng ultamayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactose plasma. Kaya naman napaka-effective po ito, napaka-potent na pagpasok po sa ating katawan na itataboy po yung mga toxins dahil ina-activate po nito yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Ang tawag dyan ng mga dalubhasa ay commander ng ating immune system. Kung meron pa ho kayong mga concerns tungkol po sa ultamayo para matulungan ang inyong mahimbing na pagtulog, mag-text ho kayo sa 0917-110-6580, lalong-lalo na ang mga senior citizen. Ang ultamayo po ay available sa Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at saka sa Curamed. Pero huwag natin kalimutan, ang ultamayo po, bagamat ito'y rehistrado sa Food and Drug Administration at halal certified, ay hindi po gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! Inilala naman ng International Financing Review Asia o IFR Asia bilang Philippine Capital Market Deal of the Year ang SM Investments Corporation. Dahil ito sa matagumpay na capital market deal na $500 million 5-year bond ng SM Investment noong nakarang taon. Ayon kay Erwin Pato, SM Investment Executive Vice President for Treasury, Finance and Planning, isang mahalagang development ang pagkilala sa SM Investments ng IFR Asia dahil sa corporate sector ng Pilipinas. Sumasalamin niya ito ng malakas na demand mula sa investor, partikular na tiwala nila sa Philippine Corporate Insurers at reputasyon ng SM bilang matatag at well-managed na investment options. Ang IFR Asia ay isang respetadong source ng balita at analysis sa capital market at investment banking. Maganda umaga, Pilipinas! Ito na ang ating winner sa DZRH Bagong Taon, Bagong Lakas Promo. May huli na si Sherwin Alparo. Sherwin! Yes, Kuya Angel, madilim pa pero halos ngayon pa lang sisimula magligpit yung maraming stall dito sa ginawang fiesta sa Barangay San Pedro dito sa Pateros dahil kahapon yung town fiesta rin kung saan ay pinagdiwang yung kapisahan ng Santa Marta. At dahil nga ito, kita mo yung aftermath ng fiesta, yan, napakarami pang mga nagliligpit na mga stall. At syempre, mga naiwan ng mga kalat, mamaya ililinisin yan dito yan sa Barangay San Pedro. Pero ito pinakamasipag, masipag makinig sa DZRH tuwing umaga. Mami, magandang umaga po. Magandang umaga, Angela Palmones. Ba talaga naman noon, Nay? Lagi kami nakikinig sa'yo. Luma na nga radyo ko eh. Radyo nito doon sa karinderya. Ayan, no? Nakasilong. Ayan ang kanyang radyo. Eko, di ba? Ang lakas kasi. Ang lakas ng radyo ni Mami. Pangalan niyo po? Silvia Ampe. Si Mami Silvia. Mami Silvia, palagi kang nakatuning sa DZRH. Always, hindi nagbabago. Always, hindi nagbabago. At siyempre, sino pa rin tumakanaw sa pag-umaga? Si Angela Palmones. Angela Palmones, bigyan ng 1,000 pesos siya. Di ba? Hindi pa tapos ang fiesta, pero pang biyaya. Salamat. Oo, nako. At siyempre, Mami, meron ka pang DZRH grocery. Yan, para sa iyan. Salamat. Angelo, maraming salamat. Opo. Ito. Nay, sino hong gumupit sa inyo? Sino gumupit ho sa inyo? Nay, ang ganda naman ang gupit ni nanay. Batang-bata ang dating ni nanay. Sino gumupit na? 74 na ako. Ay, hindi halata. Para mga 50 lang kayo sa gupit nyo, ha? Kita nyo na. Ako, salamat. Magpapakulay ako. Huwag kang mag-alala. Meron na akong pampakulay. Magpapaganda si nanay, ha? Sige, Nay. Congratulations. Salamat, ha? Tapos na fiesta, ano,
yung handa nyo kahapon? Naku, ubos na ubos. Kalderetang itik, alit yung pugon, meron chicken pastel, may menudo, at paborito na lahat, murkon. Sherwin. Anong paborito rito sa sa Pateros? Sherwin. Di ba itik? Sherwin, hindi naman masarap yun eh. Mukhang hindi masarap. Hindi masarap yun. Ay, ubos na. Walang natira eh. Ay, maniwala kami. Baka kukunti lang. Ng bangos para pang ulam namin. And then, Sherwin, Nay, baka konti lang niluto. Ubos ang handa. Oh, konti lang niluto nyo para maubos ka agad. Di naman masarap Ay, yan. kasi magaling akong kusinere. Oo, kung systematic na mga pansit namin Sylvia, napakasarap. Oo. Sayang, hindi kayo nakarating. Sana, birat, pumunta ka dito. Ay. Naimbitahan pa ako na biscuit tapos sa pesta. Sige. Daming basuran, daming Salamat, Nay, ha? Salamat. Ingat po kayo lagi. Maraming salamat. Apo, thank you. Salamat. Mabuhay ang inyong istasyon. Apo. DCRH. Ayan, thank you, Nay. Salamat lang Sylvia Ampe. At sa mga nais manalo ng 1,000 pesos, laging tumutok sa Deezer H Baka kayo na susunod nating winner sa Deezer H Bagong Taon, Bagong Lakas promo. Item number 6, Sherwin Batang para Deezer H, una sa Pilipinas, Tutok lang! Tutok na sa Deezer H Radio, Deezer H Facebook, Deezer H YouTube, at Deezer H TV. Baka ikaw na ang susunod na winner sa Deezer H Bagong Taon, Bagong Lakas, Mas Malakas promo! Magandang umaga sa mga taga Culyon, Palawan at saka sa mga taga Baclaran, ha? Ay magandang umaga din po sa mga taga Las Vegas, Nevada. Eman lang, kumusta ka na dyan, ha? At syempre, huwag natin kalimutan, maaga din pong kumigising lagi ang ating Midnight Singers dyan po sa San Diego, California. Kumusta na ho yung mga kababayan natin dyan sa California, lalong-lalo sa LA, ha? Sa Los Angeles, ha? Magandang umaga kay Tita Cara, kay Sir Manny, kay Sir June, at saka Tita Linda, at syempre kay Sir Art, at kay Tita Lloyds, ha? Yan po ang ating Midnight Singers dyan po sa Los Angeles, San Diego. Ba't ka ba diniligaw? San Diego, California. Maganda umaga, Pilipinas! Teka muna, pakibati din daw ng happy birthday si Sammy Gay Aquino. O ayan, happy birthday, ha? Balik tayo sa mga balita. Aarangkada na ang Philippine National Cancer Summit sa 27 hanggang 28 ng Pebrero sa Novotel, Manila, Araneta, Cubao, Quezon City. Lain ang taunang pagtitipon na isinabay sa Cancer Awareness Month. Ang agad na pagtugon sa mga hamon ng cancer care sa Pilipinas. Partikular nitong isinusulong ang pagpahusay ng cancer care delivery, resource responsive at pantay-pantay na pagbibigay ng pangangalaga sa mga pasyenteng may cancer sa pamamagitan ng pagsasanib puwersa ng mga ahensya ng gobyerno, non-government organization at mga pribadong kumpanya. Target din ng summit na mapalawak ang innovation at best practices, magtatag ng dekalidad ng mga pamantayan at bumuo ng konkretong rekomendasyon na magpapabuti sa pangkabuang sistema ng cancer care. Ang tema ngayong taon ay Stronger Philippines Building a Resilient Cancer Care Ecosystem. Ito'y magsasama-sama ang mga stakeholders ng cancer care sa pangunguna nga ng Philippine Cancer Society, kasama ang iba't ibang mga eksperto at mga stakeholders mula sa national at international cancer community. Pangungunahan ito ng Philippine College of Surgeons Cancer Commission Chair na si Dr. Francisco Rojas. Kabilang sa mga magtitipon ay mga tagapagtaguyod ng kalusugan, healthcare professionals, mga pasyente, mga survivor, mga researcher, industry partner, government agency at mga lokal na komunidad. Sinabi pa ni Dr. Rojas na ang pagkakaroon ng pagbabahagi ng mga kaalaman at expertise sa summit upang mapahusay ang cancer care ay malinaw na magbibigay daan para sa mga tamang pamantayan para sa patient-centered care o patient-centered care tungo sa mas malakas at mas malusog na Pilipinas. Samantala, 25 anyos na binata nagbigti. Naku, ito nga bang sinasabi ko dahil siguro sa depression, sa Santa Barbara, Pangasinan dahil sa problemang personal. Detalye na balita mula kay Freddy Pajardo, Arts 38. Masantos siya kabasan sa sa ating mga kababayan dyan po sa Pangasinan. Good morning, Freddy.
Alas 5:30 ng hapon nakatanggap ng tawag sa telepono Santa Barbara Police Station na umano'y may nagbigti sa Barangay Tuliao. Kaya agad nagpadala ng kanyang mga investigador si OIC Chief of Police Lieutenant Colonel Michael Datuin at nabatid na ang biktima ay nakilalang si Vladimir Asuncion Dumagas Jr., 25 anyos binata, empleyado sa isang bottling company sa Calasiao at residente ng Sun 7 Barangay Buid, Calasiao, Pangasinan. Sa investigasyon nabatid na nakita na isang magsasaka nakabiting katawan ng biktima sa isang puno sa masukal na bahagi ng Sun 7 Barangay Tuliao, Santa Barbara. Kaya agad nitong pinagbigay alam sa mga otoridad at matigas ng katawan ng bangkay nang ito'y natagpuan. Nakuha sa bulsa nito ang isang sulat na nagsasaad ng katagang "Mahal ko kayo, sorry." Napag-alaman kay Ginoong Vladimir Dumagas Sr., ama ng biktima, na akala niya nasa trabaho ang kanyang anak pero nagbigti na pala. Sinasabi na ito may pinagdadaanan umano matinding personal na problema ang kanyang anak na posibleng dahilan para ito'y nagbigti. Ito si Freddy Pajardo Aristarte, tag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat Freddy. Nananatiling pangunahing suliranin sa bansa ang akses sa maayos na healthcare, lalo na sa mga mahihirap na pamilya na hindi kayang tustusan ang gastusin sa pagpapagamot. Dahil dito sinabi ni Senator Bongo, ang chairman ng Senate Committee on Health, patuloy niyang isusulong ang pagpapalakas ng healthcare system sa bansa sa pamamagitan ng pagtiyak na ang bawat Pilipino ay makatatanggap ng kinakailangang atensyong medikal. Ilan lamang sa mga programang pangkalusugan ng Senador ang malasakit centers, ang healthcare centers o mga super health centers at ang regional specialty centers. Si Senator Go ang principal author at sponsor ng Republic Act 11463 o yung Malasakit Centers Act of 2019. Isa itong one-stop shop na nagbibigay ng madaling access sa medical assistance programs mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Iginitama ni House Deputy Majority Leader at Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor, isa sa mga impeachment prosecutor, ang bigat ng pahayag ni Vice President Sara Duterte na meron itong kinausap upang patayin sina Pangulong Bongbong Marcos, ang unang ginang na si Lisa Araneta Marcos at Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Sinabi ni Defensor na ito ay isang mabigat na krimen na naglalagay sa panganib ng pambansang seguridad. Ipinunto pa ni Defensor na ang Pangulo ng Pilipinas ay ang Commander-in-Chief ng Sandatahang Lakas, ang pinakamataas na otoridad sa militar ng bansa. At ang kanyang kaligtasan at seguridad ay usaping ng pambansang interes. Ipinaliwanag din ni Defensor na ang Vice Presidente bilang isang mataas na opisyal ng gobyerno ay may pananagutan ding tuparin ang kanyang sinumpang tungkuling ipagtanggol at panatilihin ang konstitusyon. Babala pa ni Congressman Defensor ang umano'y mga pahayag na may kaakibat na mga paglabag. Kabilang ang pakikipagsabuatan sa pagpaslang, pag-uudyok ng rebelyon at matinding pagbabanta ay pawang may kaukulang parusa sa ilalim ng revised penal code. Sikyo nagwala, nakipagsuntukan sa mga pulis sa Divisoria, ayun, arestado. Detalye ng balita mula kay Boy Gonzales, RH29. Boy, good morning. Patong-patong na kaso ang kakaharapin ngayon ng isang 39 anyos na security guard matapos ito magwala at makipagsuntukan sa pulis sa Divisoria, lungsod ng Maynila. Nakilala ng mga otoridad ang naarestong si Ariel Ecal, residente ng Padre Rada Street, kanto ng Carmen Planas sa Tondo. Naaresto ang suspect ng mga tauhan ng Manila Police District Station 2 sa may bahagi ng CM Recto Avenue, kanto ng Santo Cristo. Unang inireport ng mga concerned citizens si Ecal dahil sa pagwawala at sinusuntok ang mga nagdaraan kung saan nanira pa siya ng isang motorsiklo. Nauna namang rumesponde ang pulis na si Patrolman Nicky Legaspi ng MPD Station 2 saka pinakalma. Pero hindi nagpaawat ang suspect at nagpakilala pa na pulis. Saka inatake ang si Patrolman Legaspi at pilit na inaagaw ang baril. Nagawa naman ng pulis na mapigil ang gwardiya bago dumating ang mga kabaro nito at saka inaresto ang naturang gwardiya. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Boy. Ang tapang naman gwardiya niya. Pati pulis, hinahamon na suntukan. 5 minuto na lamang bago po mag-alas 5 na umaga. Isang network ng Chinese Link social media account ang aktibo manong nagpapakalat ng mga paninira laban sa Pangulong Bongbong Marcos Jr. habang papuri naman ang binibigay kay Vice President Sara Duterte.
Sa pagdinig ng Tri-Committee ng Kongreso, binunyag ni Naisporo Balbedina, the second ng Press 1 PH, ang mga impormasyon kaugnay ng operasyon ng Foreign Influence Operation o FIO at Foreign Information Manipulation and Interference o PIMI sa Pilipinas. Ayon kay Balbedina, ang Chinese state media ay masipag na nagpapakalat ng mga mapanlinlang na mga kwento tungkol sa gulo sa West Philippine Sea, habang kasabay nito na pinupromotungan ang social media content na may kaugnayan kay BP Sara. Tinukoy din ito ang China Daily at ang TikTok affiliate nitong Media Unlock bilang ilan sa mga pinagmumula ng AI-generated disinformation content. Nanindigan naman ang PDP laban senatorial aspirant na si Atty. Jimmy Bondoc sa kanyang posisyon tungkol sa isyu ng prangkisa ng ABS-CBN. Nilinaw ng singer-turned-lawyer na hindi kailanman nagbago ang kanyang paninindigan sa usapin sa gitna ng mga maling interpretasyon at mga pagtutol o pagputol sa kanyang mga pahayag sa ilang panayam. Ayon kay Atty. Bondoc, nananatili ang prinsipyo niyang no one is above the law. Mayaman man o mahirap, nasa pamunuan man o kabilang sa hanay ng mga manggagawa. Ang pagsunod niya sa batas, pangangalaga sa kapakanan ng mga manggagawa at pagbabayad ng tamang buwis ay mga responsibilidad na dapat gampanan ng lahat. Sa isang panayam kamakailan, pinuri ni Atty. Bondoc ang Entertainment Division ng ABS-CBN at inamin ang kahusayan ng network sa larangan ng sining at produksyon, pero hindi ito nangangahulugan na nagbabago ng kanyang pananaw sa iba pang mga isyong kinakaharap naman ng kumpanya. Idinihan niya na walang sino man ang deserve na mawalan ng trabaho at ang network owners at managers ang dapat na resolba sa isyu na bumabalot sa naturang network. Maganda umaga, Pilipinas! Binigyan din naman ni Senator Amy Marcos ang malaking papel na ginagampanan ng local media lalo na sa malalayong lugar sa bansa. Ayon kay Senator Amy, ang local media ang pangunahing pinagkukunan ng impormasyon sa mga komunidad at hindi madalas na nabibigyan ng pansin ng national media. Kasabay nito ang panawagan niya sa Department of Information and Communication Technology na palakasin pa ang local digital media para sa mas mabilis, mas malawak at mas maasahang pagbabalita. Ipinunto pa ni Senator Amy na mahalaga ito sa panahon ng kalamidad, eleksyon at iba pang mahalagang pangyayari upang makakuha agad ang publiko ng tamang impormasyon. Isaranan niya itong paraan para malabanan ang mga fake news at mga propaganda na maaaring makakapekto sa pananaw ng taong bayan at maaaring magamit na rin sa pagpapalago ng lokal na negosyo at turismo. Sinabi pa ni Senator Marcos, may direktang epekto sa transparency ang pinalakas na local digital media. May taas ang kalaman ng publiko sa iba't ibang isyong pambayan at na makatutulong din ito sa pagsusulong ng komunidad na siyang pundasyon ng mas maunlad at demokratikong lipunan. Kabilang ang presidential system sa mga nagsusulong ng media at internet-based na mga panukalang batas na naglalayong tiyakin ang malawak, mabilis at maaasahang akses sa tamang impormasyon. Ngayon, I'm very, very concerned kasi maraming ang nagsasarang maliliit at nawawala na rin yung local newspapers. So, yun nga, tinatanong ko sa DICT at pati na rin sa ating iba't ibang mga media outlets ng gobyerno na kung paano natin pagtibayin yung mga lokal. Kasi kinakailangan natin, that's the only place na madaingan ng taong bayan na nasa mga liblib na lugar, mga isla, mga tuktok ng bundok. Hindi na natin naririnig kung anong problema nila. Kailangan talaga natin ang local media. Ang local media din, hindi pagmamay-ari ng mga dambuhalang korporasyon. Labing-isang tulak naman ng illegal drugs na aresto. Nakunan pa ng 7 million pesos na laga ng shabu sa loob ng 24 oras na operasyon sa Davao City. Detalye na balita mula kay Jun Soter mula sa Action Radio Davao. May buntag mo, Jun.
Maayong buntag usab, Kuyang Angel. Siksikan sa loob ng kulungan ang 11 tulak ng iligal na droga kung saan mahigit 7 milyon sa hinihinanang shabu ang nakuha sa kanilang posisyon matapos ikinasa ang 7 operasyon sa mga police station na under ng Davao City Police Office. Ang drug bypass operation sa iba't ibang lugar sa Davao City sa loob lamang ng 24 oras noong Pebrero 9, 2025. Sa isinagawang anti-illegal operation ng kapulisan, positibong nabilhan ng iligal na droga sa mga otoridad na nagpanggap na pusher buyer ang mga arestong suspect. Sa nasabing operasyon ng kapulisan na under ng DCPO ay nakumpiska sila ng illegal na droga na may kabuuhang 7,256,460 pesos na standard drug price mula sa mga istasyon ng San Pedro PNP, Sasa PNP, Turil PNP, Kalinan PNP, Baguio PNP at City Drug Enforcement Unit. Pinuri naman ni Police Colonel Hansel Marantan, Acting City Director ng Davao City Police Office, ang kanyang mga kapulisan sa matagumpay na operasyon. Ito si June Soter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, John Soter. Magandang umaga, Pilipinas! Baka kayo naghahanap din ng magandang investment opportunity dito po sa Pilipinas. Abay, tuloy yung alok sa atin na pinakamurang ready for occupancy unit ng housing industry ngayon. With this year's term, 5% lamang po ang down payment. Pwede pang gives. So with 20,000 pesos all in down payment, pwede ka na maglipat bahay agad after take out ang Pag-ibig Housing Loan sa mga proyekto ng Westchester Realty Corporation. Ang tinutukoy po natin si Vera Mabalacan, si Vera Bacolor, Samira at saka si Vera Prestige. Aba, makipag-ugnayan na ho kayo sa 0996-501-5555 o dili kaya sa 0947-434-5555 para ma-avail po itong mga investment opportunities na ito. Nasa loob po ng township ng mga proyektong yan ng Westchester Realty ang eskwelahan, simbahan, palengke, grocery stores, pati munisipyo, nandun din sa loob mismo ng township. Kaya ano pang iniintay po ninyo? Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Napakalapit lamang po sa Clark International Airport at Clark Economic Zone. 0996-501-5555 at saka 0947-434-5555. Yan po yung mga proyekto ng Westchester Realty. Magandang umaga, Pilipinas! 2 minuto na makalipas ang alas 5 na umaga. This time check is brought to you by DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga, Pilipinas! 3 minuto na makalipas ang alas 5 na umaga, tutol si Attorney Romulo Macalintal sa plano ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na pagbayarin ng mga motorista ang dadaan sa Epifanio de los Santos Avenue o EDSA. Iginiti Macalintal, hindi lamang ito impractical kundi magdudulot ng dobleng singil sa buwis ng mga nagmamayari ng mga sasakyan dahil nagmabayad ng mga ito ng road users tax sa ilalim ng Republic Act 8794. Sa halipan niyang maningil ng toll fee, bungkahin ni Macalintal, isa batas ang nakabimbing panukalang 4-day work week o 4 na araw na pagtatrabaho ng mga nasa opisina ng gobyerno sa Metro Manila. Kumpiyansa si Macalintal na sa pamamagitan nito mababawasan ang mga sasakyang nasa kalsada at maiibsan din ang pagsisikip ng taloy ng trapiko at maging ang pagkonsumo sa petrolyo. Tutol din ang mga grupo ng mga negosyante sa plano ng gobyerno na alisin ang EDSA bus lane. Ayon sa Management Association of the Philippines, sa halip na tanggalin ang EDSA bus lane, mas makabubuting tutukan na lamang ng gobyerno ang pag-aayos ng mabuhay lanes upang maibsan ang traffic congestion sa Metro Manila. Binigyan din pa ng grupo ng pagtanggal sa EDSA bus lane na hindi naayon sa National Transportation Policy of 2017 na nagbibigay ng prioridad sa public transportation bilang mobility solution. Ito rin na nakasaad sa kanilang statement na pirmado ng MAP President na si Alfredo Panlilio at Transportation and Infrastructure Committee Chair na si Eduardo Yap. Una nang inihayag ng MMDA na plano na nilang alisin ang EDSA busway oras na mapalawak na ang system capacity ng Metro Rail Transit o MRT3. Silipin muna natin ang magiging lagyan ng panahon sa mga susunod na sandali mula kay Obet Madrina ng Pag-asa. Ka-Obet, good morning. Magandang umaga po, Sir Angel. Magandang umaga sa lahat ng mga tagapakinig natin. Magpapatuloy yung mga pag-ulan na dulot ng shear line o yung banggaan ng mainit malamig na hangin
partikular na sa malaking bahagi ng Bicol Region kasama ang Quezon Province, maging sa area ng Mimaropa, lalong-lalo na sa Palawan. Nitong weekend, nakamonitor po tayo na tuloy-tuloy ng mga pag-ulan sa bahagi ng Palawan. Posibleng magpatuloy ito ngayong araw, kaya nagbababala po tayo dito sa Pag-asa sa mga banta ng mga biglaang pagbaha o flash floods at paggunan lupa o landslides. Samantala, magiging maulan din sa Caraga. Ito ay dulot naman ng easterlies o yung hangin nagmumula sa karagatang Pasipiko. Habang dito sa Kamaynilaan at sa nalabing bahagi ng Luzon, asahan natin ang posibilidad ng mahihinang mga pag-ulan na dulot ng amihan. At gayon din po, sa malaking bahagi ng Kabisayaan naman, magiging maulap ang kalangitan na may mga posibilidad din ng mga pag-ulan. Dulot pa rin po ito ng shear lines. Sa lalabing bahagi naman ng Mindanao, mga thunderstorms ang mararanasan. At dahil nga malakas pa rin ang amihan, may nakataas pa rin tayong gale warning sa mga baybayin ng Luzon, partikular na sa may area ng Region 1, ng Ilocos Region, at dito sa mga baybayin ng Eastern Luzon, no, yung area po ng Cagayan Valley Region, kasama yung Bicol Region, Aurora, umabot po hanggang sa area ng Northern and Eastern Samar. Delikado maglayag yung mga sakyang pandagat, at malilit na mga bangka sa mga nabanggit na lugar dahil nga po magiging maalon dulot po na amihan. Samantala, wala tayong minomonitor na low pressure area sa kasalukuyan. Malit pa yung chance na magkaroon tayo ng bagyo for this week. Ang February po yung isa sa mga buwan na pinakakaunti yung mga bagyong nararanasan natin. At yan ang lagay ng panahon mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Obet Badrina. Magandang umaga po. Obet, yung bang malamig na temperatura ng Baguio mananatili hanggang sa mga susunod na araw, hanggang Valentine's Day? Posible po, no? Ang naitala natin sa Baguio kahapon ay nasa 14.6 degrees Celsius. So magpapatuloy pa rin po itong malamig na temperatura. Normally natatapos po yan mga unang linggo ng Marso. So sa malamig ang Valentine's Day, yakapin na lamang ang mga sarili. Yes po. Maraming salamat po, Sir Angel. Parang pinaalalahanan ka ba, Ka-Obet? Hindi naman po. Hindi naman. Thank you, Ka-Obet. Maraming salamat. Salamat po. Si Ka-Obet Badrina mula po sa Pag-asa. Samantalang sisimula na ng National Food Authority ang pagbebenta ng 33 pesos per kilo na bigas. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary at spokesperson Arnel de Mesa, target nilang mailabas ang nasa 700,000 na sako ng bigas. May pamahagi sa mga lokal na pamahalaan ngayong linggo. Kabilangan niya sa prioridad ng distribusyon ng bigas sa Metro Manila, Cebu at mga LGU na may pinakamataas na retail price ng bigas. Una nang idineklara ng Department of Agriculture ang food security emergency sa bigas nito pang nakalipas na linggo dahil sa hindi pa rin mapigil ang pagtaas ng presyo nito sa mga pamilihan sa kabila ng pagtapyas ng taripa at pagbaba ng farm gate price ng palay. Magandang umaga, Pilipinas! Si Chairman George Garcia ng COMELEC kasama na natin. Umpisa na bukas ang national campaign. Chairman, nasa inyo muna siguro ang pagkakataon. Mapaalalahanan sila sa mga hindi tamang gawin sa pagsisimula po ng national campaign. Magandang umaga po, Chairman. Maraming salamat po, Sir Angel. Maraming salamat po, Sir Angel. Magandang umaga po. Tama po kayo, Sir Angel. Bukas, simula na ng kampanya para sa pagkasenador at sa ating pong party list. At dahil dyan, ang ating pong paulit-ulit na reminder sa ating pong mga kandidato, huwag maging pasaway. Kung pwede po, yung ating 2x3 na size ay masunod. Pero siyempre, hindi po namin pwedeng magalaw yung mga nasa private properties na mga campaign materials, tarpaulin, o ano pa man, regardless ng size. Kahit malaki, kahit maliit, hindi po namin pwedeng magalaw yan. Yung po ng mga nasa public places, Sir Angel, yung ating pong mga parke, yung mga LRT, MRT, yung mga kawad ng kuryente, poste, yan po ay ating iiwasan at yan po itatanggalin namin mula po bukas. Ngayon po, Sir Angel, doon sa mga magnanakaw naman, noong mga akda nung iba, katulad po ng mga tugtog o kaya naman lyrics, yan po ay dapat din natin iwasan sapagkat sila pangmamayari ng ating pong mga Filipino artists na talaga namang nagtsaga para gawin po iyan. So dapat ay magpaalam sa kanila. At yung non-biodegradable na materials ay dapat po iwasan din natin. Dapat yung pwede pong matunaw o pwede po nating ma-recycle. Chairman, paano nyo gagawin yun? How will you check kung biodegradable ang material na gagamitin? Simple lang naman po, Sir Angel, napakadaling alamin kapag kayo na plastic o gawa sa plastic, ayan, ay malamang-lamang yan ay violation ng ating pong environmentally sustainable attempt na ating pong protektahan ang ating pong kalikasan. So hanggat maaari, ang gagamitin natin ay karton o kaya papel o kaya naman, basta po hindi hindi kayang matunaw at ma-recycle. Pero merong biodegradable plastic na, Chairman? Ay pagka po ganun, wala naman tayong problema, Sir Angel. At least po may compliance
ang ating pong mga kandidato. Ito po yung ating maliit na contribution man lang sa ating pong pagprotekta sa ating kapaligiran. Sana nga sumunod at tumalima ang ating mga kababayan. At siyempre, Sir Angel, doon sa social media, iwasan ang misinformation, disinformation, at fake news. Bagamat pwede naman talaga na mag-negative campaign laban sa isang kandidato. Okay. Balikan ko lang ho yung plastic, Chairman. So, pag basta't plastic material ang ginamit sa mga polyetos, ang tawag dito, mga campaign poster, tatanggalin. Pagka wala sa public. Tatanggalin po, opo. Pero kung nasa private property, okay lang. Ay, wala po tayo magagawa dyan. Pero siyempre po yung mismong tao o kandidato na nandun ng mukha niya, itsura niya, pwede po namin silang sulatan na baka pwede sila magpatanggal doon sa may-ari ng property. Alam natin, yan ay maaari suntok sa buwan, pero siyempre Sir Angel, ang importante lang, at least may notice po kami. Yung pong pagtatanggal doon sa mga illegally posted o yung mga illegal materials, yan po automatic pwede po namin gawin, especially sa public places. Pero po, kapag gusto namin kasuhan yung mismong kandidato ng election offense, yan naman po ay amin pong susulatan muna at dapat ipatanggal niya yung illegally posted materials 3 araw matapos siyang makatanggap ng kanilang sulat mula po sa COMELEC. Okay. Chairman, alimbawa yung bakod, may pahintulot naman ng residente na lagyan. Pwedeng tanggalin yung ano doon? Pwede doon? Opo, pagka po bakod, pagkatapos Sir Angel, may pahintulot yung may-ari nung mismong bakod, hindi po namin pwede ipatanggal yon sapagkat yun po parte, sabi ng Korte Suprema, ng ownership rights o yung karapatan ng may-ari doon sa property at dapat daw po namin irespeto yan, sabi po ng Korte Suprema, sa kaso ng Diocese of Bacolod versus the Commission ng Election. Pero halimbawa, yung mga gilid ho ng mga pader na may nakalagay na no post bill, pero nilalagyan pa rin ho. Malamang magpasalamat yun kasi marami hong pader nawawala pag panahon ng kampanya. Opo, Sir Angel, at yan po nakadepende talaga sa may-ari ng pader o may-ari po ng property. At minsan talaga nagugulat na lang yung may-ari. Ito po at least ini-empower natin ang may-ari na alam niyo po na kayo po ang may absolute na karapatan doon sa inyong ari-arian and therefore kayo po ang may karapatang tumanggi na malagyan po ng mga materials ang inyo pong parte ng property, whether ito ay pader, whether ito ay sa puno sa loob ng property o bahay sa loob ng property. Pwede pala sila magtanggal ha? Yung pag-aari niyo yan di ba? Lalong-lalo na doon sa... Oo. Chairman, liwanagin daw natin 2x3 meters o 2x3 feet? 2x3 feet po ang ating pong requirement, Sir Angel. Pero, Sir Angel, yung pong, again, inuulit ko, pag po nasa private property, wala po talagang size. Kasi kung natatandaan ng lahat, yung team patay at team buhay doon sa Bacolod, pinatanggal yun ng COMELEC, sabi na Supreme Court, the bigger, the better. Sapagkat yan daw po ay parte ng ating freedom of speech at freedom of expression. Okay. Yung pong mga inilalagay daw po, mga dinidikit sa mga sasakyan, can we consider that a public place? Yan po kasi ay public transport. At kung yan ay public transport, tulad ng mga bus, dapat po ay patanggal yan. Pero po yung private na sasakyan, pribadong sasakyan, ay yan po nasa karapatan na may-ari. Maaari talagang supporter siya, idol niya, o gusto niyang manalo yung isang kandidato, kaya pati yung buong sasakyan niya, ipinalagyan niya ng material ng kandidato. Pero again, yung public transport po kasi covered po yan kasi ng mga prangkisa na ini-issue po na ang ating pamahalaan. Ang dami niyan, may mga billboard sa likod, bawal pala yun? Opo, titingnan po natin ngayon, Sir Angel, ating obserbahan mula bukas hanggang sa mga susunod na araw, 7 araw po yan, kung ano ang compliance ng ating mga kandidato. Pero again, hindi po namin sila pwede kaagad makasuhan nang hindi namin sila sinusulatan upang ipatanggal yung mga materials na yan. Chairman, paano daw halimbawa yung mga ambulansya ng barangay na may sangkaterbang pagmumukha ni Congressman? Dapat po yan, mairereklamo natin yan sa ating DILG. DILG, tandaan po ng lahat sapagkat siyempre pag barangay, under sila ng DILG, yung po kasi mga barangay officials, Sir Angel, na itanong sa atin yan kung pwede ba silang mangampanya o makasama sa campaign sorties ng mga kandidato. Sabi po ng Korte Suprema sa kaso ng Quintos versus COMELEC na ang mga barangay officials pagka nanalo na-elect na, ay nagiging political. Ang sinasabing pagiging apolitical daw po ng mga barangay ay kapag sila ay tatakbo lamang and therefore wala dapat political parties
Pero pagka nanalo na, pwede po sila mangampanya, pwede rin po sumuporta sa isang kandidato. Pero hindi nila pwedeng panggamit yung kanilang mga sasakyan sa politiko. Kasi public property yun. Itinatawag nating abuse of state resources. At nung nakaraang linggo lamang, may isang desisyon na nilabas ang Korte Suprema, Amansec versus Comelec, na kung saan sinustain o pinanigan ng Korte Suprema ang Comelec nung dinisqualify namin ang isang nakaupo na mataas na opisyal ng isang probinsya, gobernador, dahil sa maling paggamit ng mismong printing press ng Kapitolyo at ito'y nahuli kung kaya siya ay na-disqualify, natanggal. At ang Korte Suprema ay sumang-ayon po sa Comelec. Naku, bawal din pala yun, yung printing press ng Kapitolyo, gagamitin mo? Opo, siyempre yan ay mga abuse of state resources. Hindi naman po atin yan, hindi naman yan sa kanila. Para din po yung mga ayuda na hindi naman po sa kanila yan, sa taong bayan yan, minsan kung maipag-distribute wagas, parang kinakanya, parang pocket money na lang ng politiko o kandidato. May guidelines na kayo para sa AKAP, Chairman? Sa AKAP po, Sir Angel, una, meron po tayong initial na atin po na-approve. Maliit lang po yun, pero may condition po tayo doon at dapat i-comply muna ng DSWD yung kondisyon. Kasama na rin po yung AX. Katulad ng number 1, isubmit sa amin yung kanilang guidelines na sinasabi para maipatupad ng tama at kung sino lang yung talagang tunay na dapat mabigyan. Hindi pa po kami kasi nakakatanggap sa kasalukuyan ng guidelines na yan. Number 2, dapat hindi magdi-distribute na andyan during the distribution wala ang politiko o wala ang kandidato. Kung kaya naman sa Angel, meron pong panibagong bugso o bagsak ng request para makahingi na exemption, lalo na sa AKAP, yan po ay hindi muna natin ina-actionan dahil una nga, wala pa yung ating hinihing guidelines doon sa una nilang request. Ngayon po, pinag-isipan na namin, pinag-uusapan na namin kung ang AKAP, AX at iba pang ayuda ay ibaban natin o hindi papayagan 10 araw bago maghalalan. Okay, hintayin na lamang namin yung magiging guidelines. Yun daw pong mga poste o kaya yung mga sidewalk railings na hindi ho nilagyan ng poster pero nilagyan ng pintura o kinulayan na associated sa isang politiko. Yan daw ba bawal o hindi? Sir Angel, siyempre hindi naman pwede maklaim na isang politiko na talagang 100% kanya yan. Kanya kulay, ano? Madami talaga kung green. Green naman, madami naman kandidatong green. Bagay, Pwede ma-associate yun. Kaya yan ay hindi naman, kung talagang kukulay at maganda naman yung pagkakakulay, kahit na maaaring ma-associate, ay okay lang po yun. Hindi naman po sinasabi siya talaga yung kulay na yon dahil wala naman po nagmamayari ng kulay dito sa mundong ito. Chairman, sino daw bang magre-regulate ng mga jingle? Yung iba, buwisit. Alas 5 pa lang ng madaling araw, nagpapatugtog na ng malakas na mga jingle. Huwag niyong iboto. Yun po sinasabi natin, Sir Angel, yung noise pollution. Kasama po yan sa ating monitor kasi nga dapat ma-report sa atin. Tama po yan. Kasi nga pagka aga-aga pa lang talaga namang kalakas-lakas na ng trompa at natutulog ka pala namang gigising na. So yan kasama po dahil siyempre yung sinasabi po natin sa pangangampanya, dapat man lang yung responsible campaigning. Alam niyo po Sir Angel, wala tayong masyadong makikita na ganyan pag national position. Ang talagang sa national, kita natin sa radyo, TV, dyaryo, social media. Pero kapag ka po sa local positions, ayan, dyan po nagkalat. Yung pagkalalakas, alas 11 na ng gabi, nanggugulo pa. Alas 2 na madaling araw, umiikot na. Yan po yung ating mga babantayan. Dire sana ma-report din sa atin ng ating mga kababayan. Meron sa mga probinsya, Chairman. Alas 5 pa nung pabiyahe kami ng alas 5 na madaling araw, sumalubong sa amin, sasakyan ng isang senatorial aspirant na pagkalakas-lakas ng trompa. Yan ngayon, siyempre, pagdating bukas, medyo pwede nang ma-report sa amin at bigyan namin kagad ng karampatang show cause order yung mismong kandidato. Alam naman po namin ang i-argue at sasabihin na hindi sila yan ay maaaring supporter nila o kaya maaaring sinisira lamang sila ng mga ibang kalaban. So yan po ang kalimitang argumento pero sa bandang huli, sila ang pinopromote niyan o di sila po naka-care off sa kanila yung mga ganyang klaseng mga pangangampanya. Ayan. Chairman, teka muna, pahabol lang daw po ni Malu. Natapos na daw ba? Kailan daw matatapos ang printing? Di ba April pa? Opo, April 14, pero sa kasalukuyan po ay tayo ay nakaka-almost 20 million na. Wow. Ang mga balota, that's about 27%. Medyo mabilis po yung trend natin, Sir Angel, pero ang nagiging mabagal po kami yung verification sapagkat nabubulunan kami sa verification kahit halos 1,000 ang tauhan namin sa National Printing Office sapagkat manually po bine-verify tama ba ang kulay, tama ba ang cut, tama ba yung mga pangalan na pagkakasunod-sunod. At pagkatapos bawat balota na manually na verify, ihuhulog po sa mga makina, inaalam po ito ay tinatanggap
ng mga makina. Gaano katagal yung prosesong yun, yung verification, tapos pag lagay pa sa paglagay sa makina? Ay, opo, medyo matagal po yun, Sir Angel, kasi maliban po sa verification, meron pa po tayong tinatawag na reprinting dahil meron mga balota na hindi naman perfect ang pagkakagawa. May mga defective balot and therefore kinakailangan mag-reprint pa. Isipin nyo, Sir Angel, kung sa bawat presinto mai-imprenta meron isa, dalawa na mga balota, yung po i-reprint pa. And therefore, kinakailangan tapusin muna yung isang bayan na yon, pagkatapos magre-reprint at pagkatapos kapag may nakitang defect, doon naman sa mga mata o doon sa mismong paghulog sa makina, i-reprint pa rin po yan. Kaya yun po yung napakahabang proseso at hindi po ganun kadali, Sir Angel, ang proseso ng printing. So yan lahat yun inulit after na ma-invalidate yung mga unang balota na ilang milyon yun? Inulit lahat yun? Opo, 6 na milyon po nung una and therefore yan po yung ginagawa natin lahat ngayon. Again, doon sa mga gusto makasaksi ng mga kababayan natin, every now and then po at saka sa bawat maghapon hanggang gabi, pwede po nyo yung makita sa website ng COMELEC at naka-livestream po tayo. Anumang oras makikita niyo po ang ating printing. Chairman, again, thank you for joining us and baka may gusto pa kayong pahabol na paalala ho sa mga magsisimula ng pangangampanya, lalong-lalo na yung mga mag-motorcade. Utang na daw, huwag nyo naman perwisyuhin yung mga kailangan ba may permiso ng LGU yung mga magmo-motorcade para sa launching bukas? Kalimitan po, yes, kumukuha lalo na po sa Angel ng mga parke na gagamitin, plaza na gagamitin, lugar kung saan gagamitin, nag-i-issue rin po ng permit. Yung mga barangays o kaya city hall o munisipyo, kailangan po talaga yung ganyan. Ako po sa Angel, ang akin pong panawagan ay para sa ating mga kababayan, hindi na po sa mga kandidato. Malalaki na sila, alam na nilang ginagawa nila. Pero po sa ating mga kababayan, ang ating pong panawagan, dito po yung pagsisimula ng pagmamatsyag natin sa kanila. Diyan natin makikita ang karakter, ang tunay na ugali ng isang kandidato na dapat natin ihalal o hindi ihalal. At nangangahulugan lang pag nagba-violate, bakit natin ihahalal ang mga violators ng ating mga patakaran? Ibig sabihin, kung mga kandidato pa lang, nanliligaw pa lang, nagba-violate, how much more pag nakaupo na po ang mga yan. 7 araw po natin silang oobserbahan para sa national candidates at 45 araw naman para sa local candidates. Magsisimula po yun sa March 28 para sa local candidates. Hindi ho kakayanin ng COMELEC na bantayan ang lahat ho ng mga politiko at mga pag-abuso kaya kailangan ho talaga ang pagre-report ho ng taong bayan. Chairman, kasama niyo ho kami doon ho sa adikaing yan. Maraming salamat. Magandang umaga po. Salamat po, Sir Angel. Mabuhay po kayo. Salamat po. Ang chairman po ng Commission on Elections, si Chairman George Garcia. Magandang umaga, Pilipinas! At kung kayo po may mga importanteng lakad ngayong araw nito, huwag din kalimutan magkaon ng proteksyon laban po sa mikrobyo. May 2 formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcohol. Yan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge baiting and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang di siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa naman butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Magandang umaga, Pilipinas! Naku, may problema yung mga nag-imprenta ng mga campaign material na gumamit ho ng plastic na hindi biodegradable. Oo. Di patunayan nyo ngayon na biodegradable yung ginamit nyo. Mayroon ng biodegradable plastic. Medyo mas mahal. But I doubt kung yun din ang ginamit ng mga politiko. Magkakaalaman yan bukas. 24 na makalipas sa 5 umaga. Umaga, Pilipinas! Alas 5:30 na po ang oras sa buong kapuluan. Oras na para tayo po na may mag-ultabayo. Ano nga ba ang ultamayo? Ang ultamayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis rein plasma. Naman po ito sa mahabang clinical trial dyan po sa Japan. Hindi po testimonial o kwentong kutsero. Mahabang human clinical trial po ang dinaanan nito. Ang ultamayo po, ang bawat kapsula po ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis rein plasma. Kaya ito po ay talagang may kakayahan na pagpasok sa ating katawan na activate po yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yun po yung tinatawag na madalubhasa na commander ng ating immune system. At yun din po nagtataboy ng mga toxins sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Nakatutulong ang ultamayo para ma-achieve natin ang magandang tulog. Siyempre, pagka magandang tulog, magandang ating disposisyon sa kinabukasan dahil may sapat na pahinga, nalalabanan ng stress, pagod at puyat. Ang ultamayo po ay halal certified at rehistrado sa Food and Drug Administration.
Pero huwag natin kalimutan ha, ang ultamayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Kagawad ng barangay patay, isang sugatan matapos sumabog ang nilalagare naman. Ba't naman lalagarin po yung vintage bomb? Nangyari po ito dyan po sa Bambang, Nueva Vizcaya. Detalye mula kay Grace Ansano, RH25. Grace, good morning. Angel, dead on the spot ang isang 42 taong gulang na kagawad ng barangay. Samantalang sugatan naman ang kanyang helper matapos masabugan ng unexploded bomb o lumang bomba sa kanilang nahukay sa isang construction site at na pinagtatrabahuan nga sa Bambang, Nueva Vizcaya. At kinilala ang biktimang nasawi na sina Manny Cadores Montefalco at residente naman ito ng Barangay Bangaan sa Bambang, Nueva Vizcaya. Abang sugatan ang kasama nitong si Jerry Carbonel na residente naman ng Karanglan, Nueva Ecija. Sa investigasyon ng pulisya, inuwi ng dalawang biktima ang naturang vintage bomb mula sa construction site na nahukay. At dito nga, kanilang tinangkang itong lagarin hanggang sa sumabog. Yan ang ating... Maraming salamat, Grace Ansano. Samantala, 30 katao naman na rescue ng Red Cross mula sa bahang dulot po ng shear line sa Palawan. Detalye na balita mula kay Edniel Parosa, RH 52 o 56. Alin ba talaga? Anyway, Edniel, good morning. Kuya Angel, binaha itong bahagi ng Puerto Princesa sa Palawan dahil sa patuloy na pagwalang dala ng shear line at hanging anihan. Hanggang kagabi, Kuya Angel, nakapaglikas ang Philippine Red Cross ng 30 katao sa barangay Palamang ng San Manuel. Katuwang ang Philippine Coast Guard, dinala ng PRC rescue teams itong mga apektadong residente sa kanila mismong barangay hall bilang evacuation center. Gayon din, nagtayo muna ng welfare desk itong Red Cross para sa kagiat na pangangailangan ng mga na-rescue individual. Batay sa abiso inilabas na Office of Civil Defense ngayong umagang ito ng Lunes, inaasahan pa rin ang moderate to heavy rain sa Puerto Princesa at iba pang area sa Palawan dahil sa salubungan ng mainit at malamig na hangin. Ramdam din ang epekto ng shear line sa Bicol Region, Quezon, Aurora, Mindoro Island at buong Cagayan Valley Region. Ito sa Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, RH52 Edniel Parosa. Samantala, higit naman sa 1 milyong pisong halaga ng shabu na recover sa Oton, Iloilo. Detalye na balita mula kay Aine Grace Bravo, RH39. Aine Grace. Timbog ang main subjects ng drug buy-bust operation sa Barangay Poblacion South sa bayan ng Oton, Iloilo. Kinilala ang mga subjects kina alias Wild at alias Ariel, pawang mga residente rin ng nasabing bayan. Parehong naklasify ang dalawa na high-value individual drug personality. Din na kay Prince alias Ryan, ang street-level drug personality na kasama ng dalawang main subjects ng ikinasang operasyon ng Provincial Drug Enforcement Unit ng Iloilo Police Provincial Office. Ayon kay Police Major Dudge de Lima, ang head ng PDEU, 3 buwan na minanmanan ang mga main subjects bago inoperate. Na-recover ang 1.8 million pesos na halaga ng shabu. Napag-alaman na sa Iloilo City kumukuha ng supply ng illegal na droga ang mga subjects. Mula sa Action Radio Iloilo, ito sa RH39, ay ni Grace Bravo para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damong salamat tayo ni Grace. Magandang umaga, Pilipinas! Pagpatay naman sa Assistant School Division Superintendent ng Sulu, kinundina ni Senator Lito Lapid. Detalye na balita mula kay Raymond Danpas, RH28. Raymond, good morning. Mariing kinundina ni Senador Lito Lapid ang karumal-dumal na pagpatay sa Assistant Schools Division Superintendent ng Ministry of Basic Higher Technical Education ng Sulu na si Sonatria Dandon Gaspar. Ayon kay Lapid, dapat lang mabigyan ng katarungan ng biktima dahil ang ganitong uri ng pagpatay sa ating mga guro ay walang puwang sa isang sibilisadong lipunan. Para sa senador, kung nais nilang umunlad ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM, ay dapat matigil ng ganitong uri ng mga karahasan, lalo na sa mga lingkod bayan na humuhubog sa mga kabataan. Kasabay ng kanyang pagpapaabot ng paikiramay sa pamilya ni Ma'am Sonatria, ay hiniling nito sa Philippine National Police at National Bureau of Investigation na magtulungan sa pag-iimbestiga sa krimen at papanagutin ang sinumang utak at sospek sa pagpatay. Sa paunang investigasyon ay naglalakad lamang sa Bonifacio Street, Barangay San Raimundo, Hulo, Sulu
ang biktima Biyernes ng hapon nang lapitan ng nag-isang sospek at malapitan itong binaril. Ito si RH28, Raymond Dadpaz para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat na Raymond. Samantala, hindi titiklop ang Pilipinas sa pagdepensa sa soberanya at jurisdiksyon sa West Philippine Sea. Ito naman ang tiniyak ng National Maritime Council bilang pagsuporta sa pahayag ng Pangulong Bongbong Marcos na patuloy na igigit at didepensa ng gobyerno ang karapatan sa West Philippine Sea. Iginiit ng NMC, hindi kailanman isusuko ng pamahalaan ang karapatan at patuloy na susunod sa mga patakaran sa ilalim ng international law. Partikular na rito ang United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Lalaking nasa drug watch list ng PNP at PDEA na aresto naman sa Valenzuela City. Detalye ng balita mula kay Edwin Duque, RH23. Edwin. May budag Kuwing Angel, nasa 353,000 pesos sa lagaan ng Cebu ang nasamsam ng Valenzuela Police sa isang lalaking nasa drug watch list ng PNP at PDEA. Bakarang magsagawa ng bypass operation laban dito kay Jay Salomon alias Rim, 36 years old, nagmapulang lupa Valenzuela. Ayon dito kay Police Colonel Lexon Cayaban, isinalagin muna sa ilang araw na surveillance operation ang suspect at nang mamatan ito ay ikinasa ang bypass operation ng sa isang footbridge sa West Service Road sa barangay Paso de Blas, kung saan ay nakuha nito ng 52 gramo ng shabu. Sabang magsasamba naman ang kaso Valenzuela Police ng kaso paglabag sa Section 511 Republic Act 9165 laban dito kay De Los Santos. Pinanga naman ang PD Director Police Colonel si Pino Ligan itong si Kayaban sa anyay sunod-sunod na pagkakaaresto sa mga sangkot sa illegal na droga at mga wanted criminal sa lungsod ng Valenzuela City. RH23, Edwin Duque nagulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edwin Duque. Maganda umaga, Pilipinas! 38 na makalipas ang alas 5 na umaga. Muli magandang umaga po sa mga suki natin sa iba't ibang panig po ng Kapuluan. Magandang umaga po sa mga kababayan natin dyan sa Zamboanga. Buenos dias. At saka syempre sa mga taga-Hulo-Sulu. Magandang umaga sa mga kababayan natin, sa mga suki natin nakatutok dyan po sa atin sa Mindanao. Sa mga nandyan po sa Apari, Cagayan, magandang umaga din po sa inyo. At sa mga pauwi ng Pilipinas, muli ang ating paalala, meron po tayong tangerine chocolate. Huwag no imported dahil ang tangerine chocolate ay gawang lokal but taste and looks global. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon, ang ating mga magsasaka, ang ating mga magniningog dyan po sa lalawigan ng Quezon, nagpo-produce na ng sariling brand ng kanilang tsokolate. Tangerine Chocolate. Available sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants ng Tangerine Chocolate na pwede ho ninyong i-check sa tangerinechocolate.ph. Ayan ha. Ang mga raw material niyan galing din po sa ani ng mga magsasaka. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik po natin ng Tangerine Chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine Chocolate, 100% gawang atin, kaya dapat natin tangkilikin. Kaya sabi po ni Dr. Helen Tan, palakasin natin ang loob ng ating mga magsasaka sa pamamagitan ng pagtangkilik sa mga produkto nila. Maganda umaga, Pilipinas! Publiko, binalaan naman ng DA laban sa mga nagpapanggap na si Secretary Francisco Chu Laurel sila at nagpapalabas ng memorandum para magsulisit ng pera. Mga walang iya kayo. Mandidilihin dyan na lang din kayo. Gagawa na lang kayo ng racket. Nandadamay pa kayo ng iba. Detalye na balita mula kay Bal Gonzalez, RH5 Bal. Kuya Angel, inihikayat ng Department of Agriculture ang publiko na mag-ingat at huwag magbigay ng pera sa sinumang individual na nagpapanggap na si Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Sa nilabas na public advisory ng DA, gumagamit ng pangalan at contact number ni Secretary Laurel ang mga scammer upang makakuha ng financial assistance. Ilan din sa report na natanggap ng DA ang mga kumakalat sa social media na umano'y mga instruction o kautusan na may pirma, contact number ni Secretary Laurel at pinalalabas na ito'y galing sa kalihim at sa kanyang opisina. Sabi ng DA, ang mga panlolokong ito'y magdudulot ng pinsala sa publiko kaya ipagbigay alam ito sa mga otoridad. Git ng DA, walang sino mang binibigyan ng otorisasyon na magsolicit ng pera para sa DA o kay Secretary Laurel. Maaari nilang kumpirmahin sa kanilang tanggapan kung ang instruksyon ay galing sa opisina ni Secretary Laurel.
Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bal, saan ang galing yung yung mga sample nung yung pinapakita mo? Saan ang galing yan? Yung isa dyan, Kuya Angel, yung public advisory ng DA na ipinost sa kanilang social media. Oh. At yan din isa na nakapost sa social media ng Department of Agriculture ay memorandum, Kuya Angel, na ipinakalat sa iba't ibang departamento sa loob mismo ng DA. Sa loob mismo ng DA? Oo, yan yung isa dyan na ipinakalat ay memorandum sa lahat ng iba't ibang mga departamento sa loob ng DA. Loko-loko din ha. Mismo sa loob nagpakalat na ganyang klase ng memorandum. No. Yung instruction, Kuya Angel, ay nagbababala doon sa iba't ibang mga department. Nagbababala. Okay. Nagbababala doon sa iba't ibang mga department head ng DA na walang ganyang mga kautusan, kasi mukhang ang mga nabibiktima, Kuya Angel, bagamat hindi binabanggit, yung ibang mga undersecretaries at ibang mga opisyal. Sila mismo. Hindi binabanggit ng DA, Kuya Angel, pero ganun yung mukhang lumalabas na ganun eh. Parang isang instruction o memo galing kay Secretary Laurel binibigay doon sa ibang mga department heads para naman makahut-hut itong mga scammer na ito. Yung pakahulugan ko, Kuya Angel. May nagbigay naman. Maring meron nang nakapagbigay, Kuya Angel, dahil bakit naglabas ng memorandum doon sa iba't ibang mga department heads. Ano ba naman yan? Ang dali-dali naman nilang i-verify eh. Di ba? Naglabas nga ng numero, Kuya Angel. Yung office mismo ni Secretary Laurel ay inilabas ng DA para doon kumpirmahin yung mga memorandum na kumakalat na yan. Yung telephone number ng opisina mismo ni Secretary Laurel ay 8273-2474, local 2282. Mukhang malupit, Kuya Angel, doon sa mga instruction na lumalabas, meron pang cellphone number mismo ni Secretary Laurel. Ay, sus, may talagang may umayari sa kanya, no ha? Mukhang under attack si Secretary Laurel ngayon ng mga gustong sirain siya, ha? Yan ang alamin natin, Kuya Angel, dahil alam mo naman, hitik sa balita ngayon ng DA. Mukhang may mga nai-insecure, ha? Mukhang hindi malayong ganyan ang mangyari, Kuya Angel, kaya't pilit na ibinabagsak itong si Kalihim Laurel. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val. Magandang umaga, Pilipinas! Arangkada na ang Philippine National Cancer Summit sa Pebrero 27 hanggang 28 sa Novotel Manila, Araneta, Cubao, Quezon City. Lain ng taon ang pagtitipon na isasabay sa Cancer Awareness Month na agad na matugunan ang mga hamon ng cancer care sa Pilipinas. Partikular nitong isinusulong ang pagpapahusay ng cancer care delivery, resource responsive at pantay-pantay na pagbibigay ng pangangalaga sa mga pasyente ng cancer sa pamamagitan ng pagsasanib puwersa ng mga ahensya ng gobyerno, mga non-government organization at mga pribadong kampanya. Target din po ng summit na mapalawak ang innovation, best practices, matatag na dekalidad ng mga pamantayan at ang pagbuo ng konkretong rekomendasyon na magpapabuti sa pangkabuoang sistema ng cancer care. Ang tema po ng pagdiriwang ngayong taon ay Stronger Philippines, Building a Resilient Cancer Care Ecosystem. Magsasama-sama po ang iba't ibang eksperto, mga stakeholders mula sa national at international cancer community. Pangungunahan ito ng Philippine College of Surgeon Cancer Commission Chair na si Manuel Francisco Rojas. Sinabi ni Rojas na magkakaroon ng pagbabahagi ng kaalaman at expertise sa summit upang mapahusay ang cancer care. Malilinaw din dito ang mga pamantayan para sa patient-centered care tungo sa mas malakas at mas malusog na Pilipinas. Magandang umaga, Pilipinas! 46 makalipas ang alas 5 ng umaga. Bagong impormasyon kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Oy, 10 minuto na lamang bago po mag-aces na umaga. Mahiwagang tunog. Kaya habang kayo po ay nagsashower gamit ang Shield Bath Soap, hulaan po ninyo ang ating mahiwagang tunog.
Yan. Ang isang item na hinahanap natin ay sinabi ko na upuan. Ha? Kung yan po ay gawa ng plastic, gawang kahoy, gawang metal, gawing whatever. Ha? Nasa sa inyo po. Ayan. Yung pangalawang item, very unlikely na kasama niya. Pero usually, ginagamit po ninyo yan habang kayo nakaupo. O yan, ha? Klaro ha. So, ibig sabihin, hindi man sila match, hindi man sila pair, nagagamit ninyo habang kayo po ay nakaupo. Pwede pa hindi nakatayo, di ba? Pagkatapos ninyo, pinawisan kayo, gamit kayo na shield bath soap. O, kita nyo yung link. Ang inyo pong mga sagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format ng pagte-text. Empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. At sa mga sasali online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Naku, pagka nagkataon, nakikinikita ko, mukhang aabot po ng 100,000 bago ho ninyo mahulaan ang ating mahiwagang tunog. Magandang umaga, Pilipinas! Bumisita naman si Senator Bongo sa Bigan City, Ilocos Sur para maghatid ng serbisyo at pinangunahan din ang pamamahagi ng educational assistance sa mahigit 1,000 indigent learners habang sinusulong ang mas pinahusay na mental health support sa mga paaralan. Ito'y bahagi rin ng commitment ni Senator Go na i-promote ang education at well-being ng mga kabataang Pilipino. Sa kanyang mensahe, sinabi ni Senator Go na bilang chairperson ng Senate Committee on Youth, isa sa mga inisyatiban niya ay matulungan ang mga estudyanteng Pinoy, lalo na ang mga mahihirap at nasa malalayong mga komunidad na magkaroon ng access sa abot-kayang edukasyon at matulungan ang mga ito na makapagtapos ng pag-aaral, matupad din ang kanilang mga pangarap. Samantala, I am sorry naman, humingi ng paumanhin si Senator Ronald Bato de la Rosa kay Akbayan Representative Percy Sendanya kaugnay ng kanyang pangungutya sa itsura nito. Ito'y matapos sabihin ni De La Rosa na tila mukhang nasuntok ang ngiwing mukha ni Sendanya at susuntukin niya ang kabilang bahagi nito para magpantay. Nagugat ang pahayag ng senador nang maglabas ng pahayag si Sendanya laban kay Vice President Sara Duterte. Sagot naman ni Sendanya, isa siyang stroke survivor at saan raw ay matapang rin si De La Rosa laban sa China at sa pagharap sa International Criminal Court. Tinanggap naman ni Sendanya ang paghingi ng paumanhin ni Senator Bato pero nais niyang humingi pa rin ito ng tawad sa iba pang mga stroke survivor. Kinukunti na naman ng isang grupo ng mga health at medical advocates ang pahayag ng senador at sinabing nakakainsulto ito sa mga taong may mga kaparehong kondisyon. Dalawa naman ang nasuwi matapos na malunod nang lumubog ang kanilang sinasakyang pump boat sa karagatan ng Tawi-Tawi. Patungo sana sa isang outreach mission sa isang isla, dalawang project staff ng Bangsamoro government nang mangyari ang naturang trahedya. Kinilala ang mga nasawi ng sina Muammar Nonongan at Akram Sayrila, mga kawani ng Barm Project Tabang na sakop ng tanggapan ni Regional Chief Minister Ahud Ibrahim. Naglayag ang kanilang team patungo ng Tandubas Island Municipality nang biglang lumakas ang alon. Naging sanhi ng pagtagilid ng pump boat kaya tumilapon ang mga ito sa dagat. Ligtas naman ang ibang sakay ng pump boat maliban sa dalawa na bangkay na ng maiahon ng mga rescuer. Nagpaabot din ng pakikinabay ang Barm government sa pamilya ng dalawang biktima. Magandang umaga, Pilipinas! Presyo ng karning baboy, tumaas na naman po dyan po sa Maricaban Market sa Pasay. Detalye ng balita mula kay RH15, Giselle Ricaport. Giselle, good morning. Good morning, Kuyang Angel. Wala pa rin puknat yung pagsipa ng presyo nitong karne ng baboy dito sa Maricaban Market sa Pasay City at sa nakalipas na magdamag lamang 5 piso kada kilo ang itinaas ng laman na 385 pesos na ngayon. Mula yan sa normal na 310 pesos kada kilo noon. Ang liempo 420 pesos mula sa 360 pesos kada kilo. Ang pork chop naman 380 pesos kada kilo ngayon mula sa 310 pesos. Ang ribs mabibili sa 350 pesos mula sa dating 290 pesos. Samantala ang sibuyas naman doble na rin ang presyo dito sa pamilihan, 200 hanggang 220 pesos ang kada kilo mula sa 110 hanggang 120 pesos kada kilo noon. Tumaas din ang kada kilo ng repolyo sa 100 o 99-95 pesos kada kilo ngayon mula sa 80 habang ang kalamansi mahal din sa 130 pesos kada kilo
mula sa 120 pesos noon. Ang bell pepper 250 pesos mula sa dating 200, habang ang Baguio beans 85 pesos mula sa dating 75. Ang iba namang gulay bumaba na ang presyo kagaya ng carrots sa 120 pesos ang kada kilo. Ang kamatis 55 na yan mula sa dating 220 pesos kada kilo. Ang sayote 35 mula sa dating 50. Ang siling labuyo 250 pesos kada kilo ngayon mula sa 350 pesos kada kilo noon. Ang siling pansigang bumaba na rin ng 20 pesos, 100 na yan ngayon. Habang ang luya 180 pesos mula sa dating 190 pesos. Ang kalabasa bagsak naman sa 60 pesos ang kada kilo, habang ang talong 90 pesos mula sa 120 pesos kada kilo noon. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Eto, sigurado ako hindi magtataas ha. Yung mga proyekto po ng St. Monique Balay dyan po sa Binangon ng Rizal. Check ko ninyo, the most prestigious project ngayon dyan po sa Binangon ng Rizal, yung St. Monique Balay. Meron po silang townhouse model na Bianca. Yan po yung townhouse na meron pong 2-story, meron pong balcony at may 2 hanggang 3 bedrooms. Pwede nyo ma-avail through Pag-ibig Financing at less than 20,000 pesos a month, payable in 30 years. Tawag na po sa 0917-719-7908 para po sa karagdagang detalye. St. Monique Balay, the most prestigious project ngayon dyan po sa Binangonan, Rizal. Yung bang kung gusto mo pagkagising ang sasalubong sa iyo malamig na simoy ng hangin at magandang tanawin, nature na nature. Yan po ang ino-offer sa atin ng St. Monique Balay, the most prestigious project sa Binangonan, Rizal. Ganda umaga, Pilipinas! Menos stress bago mag-alas 6 na umaga. 2x2 in just a while. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Kuya Angel po si Angelo Palmones nag-iwan sa inyo na isang magandang umaga. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay hango po sa sinulat ng Australian-British writer na si James Clavell. The search for truth is the most important work in the whole world and the most dangerous. Kaya pala ngayon ang dami na hong mga nagbabanta at mga warning. ACS Balita, just a while. Maganda umaga, Pilipinas!